Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ito, talagang pipili niya yung Bukidnon. O, tingnan yung... Sarangani at saka dyan. Hindi natutuwa si Manny Pacquiao. Naku, kakaumpisa pa lang ho ng kampanya, itong si Marcos Jr., linaglag na ho itong si Manny Pacquiao. Sa tingin ho natin, talagang may galit itong si Marcos Jr., ha? Dito kay Manny Pacquiao, kaugnay doon sa mga pinagsasabi nitong mama na to nung nagdaang eleksyon laban dito kay Marcos Jr. From Jensan, naging taga-Bukidnon na ho ngayon itong si Manny Pacquiao. Palakpakan ho natin itong si Marcos Bangag. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Marami ho tayong nabalitaan. Dito sa speech na to ni Marcos Jr. Sabay-sabay ho natin panoorin kung ano naman yung mga kapalpakang ginawa nitong presidente na to. Magpapulburon-test ka na kasi. Ang dami mo pa sinasabi, ang dami mo pang binabanatan, ang dami mo pang pinapatutsadahan. Ang issue ho dito, budget, pulburon test. Yun lang ho, magpa-pulburon test kayo. Yung budget na yan na pinirmahan nyo na palsipikado. Yung mga nagtataas ang presyo ng bilihin, kriminalidad, normal lang yan pagka hindi mo talaga malaman kung anong pinaggagawa ng presidente. Pero pagka ang presidente may political will, nasa tamang katinoan, kagaya ni Tatay Digong, at handang mag-undergo ng public drug test, wala ho tayong problema dyan. Eto, panoorin ho muna natin itong mga banat nitong si Marcos Jr. Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Yun! Palakpakan naman yung mga umboy. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang natin. Ang talino. Partida brad ha. Ang matindi dito, oo kami binoto mo. Ikaw noong mga panahon na yon, binalaan mo kami na huwag siya iboto kasi puro korupsyon yung mga ano na yan. Ang laki ng ninakaw sa bayan. Di ba yung binibida mo? Oo, nabudol na akong nabudol. Ang problema dito, ikaw ngayon alam mo nang nambudol. Nakiapid ka pa dito sa walang yung Marcos Jr. na to. Pues, palakpakan mo natin yan si Manny Pacquiao, pambihirang mama, pambihirang tao to. Oh. Winawarningan mo kami noong 2021, 2022. Ngayon, nakita mo na trabaho niya. Ang kapal naman ng mukha mo, nakitandem ka pa. Wala natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Alam mo, matalino naman ang taong bayan. Naniniwala ba kayo sa korupsyon si Marcos? Ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Kung gusto nyo kami nga nagsisi na eh. Ikaw ba di ka pa nagsisisi? Ha? Sumama ka sa line-up ng bangag na yan? Walang yatong si Manny Pacquiao. Kayo ho mga kababayan. Ha? Itong mama na to, gusto nyo pa ho bang magkaroon ng ganyang klaseng senador? Tayo bigay na ho natin doon sa mga nagsasabi, nabudol. Ang problema yan, nabudol na kung nabudol. Nandyan si BP pati nga yung BP natin nabudol eh. Di ba? Pero alam mo na nga nambubudol, sasali ka pa, mas palsipikado ka, Brad. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, yung mga boboto, doon dito sa kandidato ng pagkasenador, nakagaya ni Manny Pacquiao na binabanatan si Marcos Jr. Ngayon, ini-endorse siya. Pagka kayo, binoto nyo to at binoto ito ng inyong mga kamag-anak at hindi yang si Pastor Kibuloy at hindi yang si Kong Marcoleta at Atty. Vic Rodriguez. Meron ho tayong problema dyan. Yang mga yan, medyo kontrabudol yan. Kumbaga, medyo allergic na yan sila sa mga pambubudol. Kung magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo siya. Yun lang ang ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law. Maniwala kayo sa akin. Siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang ugaling yung talino natin. Nakuha mo ako
ako doon, para. Naku. Walang iya ka, Manny Pacquiao. Naisahan mo na naman kami. Naisahan mo na naman kami. Binabanat-baratan mo ngayon, makikitandem ka sa kanila. Walang iya ka. Oo. Ito nga, pakinggan natin ang speech nitong si Marcos Jr. Ito ho, papakilala ho nitong isa pang bangag ang kanyang ama na si Marcos Jr. Anong ginagawa niyan dyan? Napakasinungaling mo naman, madam. Akala ko bang sinasabi mo dun sa mga vlog, gigit na ka, wala kang sasalihan, independente ka. Yan ang sinasabi natin. Ngayon, naniniwala na ho kayo. Yan ho ang isa sa talagang, kumbaga, nasa shadow ho yan ng kabululan. Hindi ho siya nagpapakita. Nasa shadow lang ho siya nitong si Marcos Jr. Nakatago siya doon. Sa likod ni Romualdez, ni Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos, merong nagkukubling mastermind ng pambubudol. Walang iba kundi yang si Amy Marcos Manggagamit. Yan ho ang mastermind. Yan, sa pambangag to. Naimbag, narabi tayo amin na po. Wag naman nung magalit yung mga kasama nating mga Ilocano dito, ha. Pag naririnig kong nag-i-Ilocano to, nabubuisit ho tayo. Masarap ho sa tenga yung salitang Ilocano. Marami ho tayong kaibigan Ilocano. Bayaw ho natin Ilocano. Pero pagka naririnig ko to, nakukornihan ako, sarap batukan, no? Gagayen, kakabsat. Gagayen. Agtakder tayo, para ti ay ayaten, Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Daming pinamigay na ayuda dyan, oh. Para doon sa mga kung saan man ginanap to, di ho ba kayo nagpunta dyan? Susuot lang kayo ng pula, may akap na kayo. Pagulpod. Alyansa ng bagong Pilipino. Alyansa para sa bagong Pilipina. Panahon na yun. Si Abby Bina, enjoy na enjoy. Si Camille. Swerte kayo, ha. Pinapalabas ko dito yung mga kabalbalan nyo. Yung mga makikita nyo, senador dyan, ako, papakinggan lang ho natin yung mga kabangagan ni Marcos Jr. dito sa kanyang speech dito sa naman. Ba't di mo pinuntahan yung sila Amy? Bakit di mo kinamaya? Ba't di mo nag-beso-beso? Game. Gusto ko walang basa-basa, ha? Yung nanggagaling sa puso, kagaya kay Tatay Digong, yung hinaharot-harot niya yung kanyang mga... Okay. Kaya ginanap dyan sa Lawag City, Burgos. Kaya ginanap sa Norte. Okay, naiintindihan namin. Kasi baluarte. Madaling manghakot. Mga local government official, hawak-hawak nila para maraming tao. O subukan mo sa NCR yan, tingnan natin kung ano isisigaw ng mga tao. Excited na ho tayo sa NCR. Sa mga kababayan natin, ha, sa mga pagka nagkaroon ng rally to sa NCR, nagkaroon ng pagtitipon ng mga kandidato na to, punta tayo, tapos sisigaw natin Duterte. At least, magkalinawan ho tayo, ha. Kaya ginanap yung kick-off rally na yan, ha, yung kanilang kick-off campaign, diyan sa Norte, diyan sa baluarte nitong mga walang hiyang to, para maraming magpunta, para maraming nakapula. Pero itong mga nakikita ho natin, kagaya nitong itong si Sher, parang na to, kumbaga para na lang sa ayuda ang pagpunta nitong mama na to. Ito to siya, para sa akap, tingin ko para sa akap to. Itong mga iba dito sa baba, para sa tupad to. Mga tupad beneficiary ho yan. Kasi pagka hindi ka nagpunta dyan, baka hindi ka na maisama susunod na na distribution, di ba? Ano gatagan ng bagong mic? Kailya. Kailugos. Kagayem ken kakabsat na imbag nga malemyo amen. Magbabasa lang naman ng speech, ang dami pang... Nagtugaw kayo, ha po.
Ang gawin nyo ho kasi para mas masaktan itong mga walang yan na to, from 200,000 views, 300,000, pag-viralin ho natin yung mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Pag-viralin ho natin, kung lahat to kayo magsishare, ang laking problema ho nun dito sa administrasyon na to. Makikita ho ng marami sa ating mga kababayan kung gaano kawalang yan itong administrasyon na to, kung gaano kawalang kwenta yung si Marcos Jr. Ay, hindi lang ho yung sa atin, pati yung sa ibang vlogger. Pag-viralin nyo ho lahat ng video. Maya't maya sa mga post nyo, nakikita nila yung mga DDS vlogger. Naku, yari, ang laking problema ho nun, talagang hindi na nila mapipigilan ang pag-alagwa ng mga kandidato ni Tatay Digong pag nagkataon. Kasi nandyan ho yung mga kandidato natin, no? Si Senator Philip, ayan, no? Si Atty. Raul Lambino. O, yan, mga palaban ho ngayon yung mga yan. Talagang yung issue ng budget, kini-question nila, sila ho nagiging boses na sambayan ng Pilipino. Si Tatay Digong. O, yan si, naku, yan si Atty. Mahusay ho yan. Masasabi lang natin dyan, mahusay. At tunay na pagmamahal, yung tipong, yan siya, Pastor Kibuloy. Totoo lang, ha? Iba ho, iba. Yan, pagdating sa matalino. Kondante, magaling. Kung gusto niya naman dating PNP chief, naku, abogado. Parang mahirap makapaniwala na meron pang manonood sa'yo sa kabila ng pagbabangag mo. Nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Ilocos Norte pala para sa mga Ilocano dyan, masaya pa kayo sa performance ng apo nyo. Hindi, wag naman ma-offend yung mga kayo. Marami tayong kababayang Ilocano dito sa PHFD. Para ito sa mga patuloy pa rin nabubudol ngayong mga panahon na ito. Yung pambubuisit natin. Pero yung mga mulat na sa kabalbalan nitong administrasyon na to, kailangan ho kayong palakpakan. Congratulations. Congratulations. Tingin ko kailangan ko ng palitan yung kulay natin na yun. Ayoko yung red. Teka lang ho, ha? Teka lang. Parang namamalian ako dito sa dito sa kulay na to. Parang ayoko yung kulay, di ba? Teka lang ho, ha? Papalitan lang ho natin tong merong mali sa kulay, Mabilis lang ho ito. I-play na ho natin. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may... Yan ang kulay natin! Ha? Yan ang kulay ho natin. Naku, papalitan natin kasi pula Medyo masakit sa mata. Yan muna tayo, mag-green muna ho tayo dito sa video na to. Na ho tayo green black. Yan ang magandang kulay dyan. Ha? Pati yung sa mga senatorial natin, palitan ho ata natin. Kailangan ho nating palitan yan. Nakita ko, kulay pula nga pala yung bit-bit na kulay nitong bangag na to. Kasi si Tatay Digong, noong panahon ho niya, pula din ho siya. Ito siyempre, si BP tayo ngayon, kaya green black. Kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro.
Ang amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. My goodness. Seryoso, Brad? Magiging paksa mo sa speech mo, sa kick-off rally mo, yung mga kandidato ng kalaban nyo? Seryoso, yan ang magiging paksa mo? Hindi mo sa bagay, ano nga naman palang maibibida mo sa mga kandidato mo, kagaya nitong si Manny Pacquiao. Sasabihin mo, dati akong binabanatan yan. Tinatawag akong taxi builder niyan, di ba? Tinatawag akong kurako niyan. Di ba? Alam ka naman yung ibida mo. Wala ka naman maibibida sa mga kandidato mo. Sino? Si Tolentino? Ano sasabihin mo? Dating tauhan ng pitong yan. Di ba? Alam ka naman yung nasabihin mo, Brad. Hindi naman pwede yun. Yeah. Kaya ang banatan mo na lang, yung mga mahuhusay na kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikaw na paghahalata ka. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Wow. Wala daw maikukumpara sa ating mga kandidato. Yang si Bong Revilla, ano hong nagawa niyan? Maliban sa pag-aartista niya. Sige nga, grabe naman yan. Wala kaming maikukumpara sa mga kandidato mo, Marcos Jr. Mahihiya ka naman sa balat mo, Brad. Iahambing natin sa mga napulot nila. Ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain na hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Mali. Alam na nila kung paano magnenok, yun. Kabisado na nila kung paano maniobrahin ang bureaucracia. Yun. Ikaw naman. Alam na nila kung paano yung mga SOP, nga, di ba? Yun lang yung alam ng mga veterano na yan. Veterano, alam na nila. Alam na nila kung paano gumawa ng kalokohan dyan sa Senado. Kaya pagka pinili natin yung mga alam na nila na yan, naku, kung ano ang nakikita natin sa nakalipas na mga taon, yun din ho ang makikita natin sa susunod na 3 taon. Kasi alam na ho nila kung anong gagawin, kung ano ang style ng mga kakurakutan dyan sa Senado. Ikaw di mo kinukumpleto eh. Sa sobrang kapangagan mo, kailangan pa kitang tulungan. Wala. Ito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na sino si Congressman?
Kandidato na ba yung anak mo? Anong Congressman Marcos? Batukan kita dyan eh. Bangag ka ba? Natutulog ka pa ba? Itong lahat ay sanay na sanay, subok na subok. Okay. Nakalimutan ko yung kapatid mo nga pala. Yan na nga ba sinasabi natin? Maging si PH update ha, dahil nasa likod ho siya ng shadow nitong si Tamba, nitong si Lisha, nitong si Bangag. Di ho natin siya nakikita. Si Ivy nga pala. Ganun ho siya katinding magtago. Ha? Sa nakalipas na buwan, sinasabi niya, independent ako. Di ako sasama dyan. Bahala sila dyan. Gusto ko meron akong free speech, meron akong free will. Masasabi ko yung mga kagustuhan ko sa buhay. Ayun, sa kick-off rally kasama yung tanga. Diba? Ganyan lang ho mga kababayan. Kaya pag nagpabudol kayo kay Amy Marcos sa mga kandidato niyan, naku, magiging kamukha niyo si Pacquiao. At matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. Hindi na bagito sa pagpanday ng batas. Kabisado na kung paano mangurakot sa Senado. Dapat yun ang mga bata. Apat ang nagsilbi sa kabinete. Humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMD. Pinagmalaki pa talaga. Ting Lacson daw, Yolanda Rehabilitation. Hoy, Lacson! Hanggang ngayon, nagre-rehabilitate pa rin tayo ng mga Yolanda victim. Ha? Ano na nangyari? Ano na nangyari sa Tacloban? Walang yaka, ikaw pala yung may kasalanan dyan eh. Ikaw pala ang rehabilitation, secretary, anak ng toka. Yung mga accomplishment mo talagang hindi ka nakapani-paniwala, wala ka talagang karapatang maging senador eh. Huwag niyong kalimutan ha, slogan niyang si Ping Lacson. Rehabilitation secretary ng mga kababayan natin sa Tacloban, yung mga na-Yolanda. Hanggang ngayon nagre-rehabilitate pa rin sila. Kaya pagka yan, naupo sa Senado, naku, anong aasahan nyo dyan kay Ping Lacson? Ay, isa-isahin natin yan. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila. Teka lang si Abalos, naging DILG Secretary, anong ginawa sa kay OJC? Nakita nyo kung anong ginawa niyan. Isa siya sa mga mastermind kung paano inalipusta, yinurakan ang karapatan ng mga kababayan nating miyembro ng INC. Yan ang ginawa ni Ben Horabalos. Yan bang mga accomplishment ng mga kandidato nitong bangag na to? Kayo na humusga mga kababayan. Sino bang makakatapat dito sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Iyan si Pastor Kibuloy. Tingnan nyo Sino nagawa ng mga yan sino sa mga yan ang nakagawa sa nagawa ni Pastor Kibuloy? Sino ang may prinsipyo na kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez? Nasa loob na siya ng gabinete dahil hindi niya masikmura yung mga kababuyan. Umalis siya. Sino ang may kukumpara natin dito kay Congressman Rodante Marcoleta, number 38 sa Balota? At tinayuan niya kung ano yung tama dyan sa House of Representatives. Yung may prinsipyong si Senator Bato, wala hong makakatapat diyan sa mga kandidato na yan, dito, diyan sa ating mga sa lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang yan. Parelax-relax. Kaaga-aga, pinapaandar mo yung makina. Na ako sa'yo, Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. Ganon. So, ayaw mo yung merong opposition, ganon? Ayaw mo yung ganon. They are not here to oppose. So, nasa na yung, kung tawagin natin check and balance? Nasaan yung last bastion of democracy kung walang mag-o-oppose dyan sa mga kandidato na yan? Tanga ka ba talaga? Sinong gumawa ng speech mo na yan? Harap mo sa akin, batukan ko, Marcos Jr. Anong they are not here to oppose? Bakit pa tayo nagkaroon ng check and balance? Bakit pa tayo nagkaroon ng co-equal branch of government? Kung wala sa mga yan,
babatikusin o questionin yung mga kabalbalan nyo dyan sa Senado. Okay. Naiintindihan na namin. Kaya kayo naghahanap ng kandidato na mga yes man para yung mga kabalbalan nyo sa Malacanang, tuloy-tuloy lang. Naiintindihan namin yan. Kung naiintindihan nyo ho yan, i-share nyo na ho itong video na to sa mga kamag-anak nyo. Dahil dito, paplantsahin at sasalansanin natin isa-isa yung mga kandidato na yan. Tatlo ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee dito sa atin. Manang Aimee. Sa Ilocos Norte. Pinakawalang ya, Manang Aimee. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. Pinaka-inutil na sila. At ang Governor Meron papangalanan Revilla ng Cavite naman. Ayan, wala akong ginawa yan kung hindi nagbudots. Nakaisa ho siya noong 2019 Tingnan natin kung Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Pero bumilib talaga ako doon sa Yolanda Rehabilitation Secretary. Matindi ho yung Keping Lacson. Kumbaga, parang may sama ka ba ng loob kaya? Kung ako Keping Lacson, mag-walkout ako dyan. Nakalanto ko, ang dami kong accomplishment. PNP chief ako, naging senator ako, pinagawa ko yung new Senate building. Tapos sasabihin mo, Yolanda Rehabilitation na kung ano man yan, secretary. Ang talaga, swerte nga kayo, di ba? Gaganunin ko siguro yan si Marcos Jr., sumali ako sa inyo di ba? Linaglago niya si Ping Lacson. Lacson kung ako sa'yo. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. Yung Berdugo ng KOJC. Yang si Abalos, tawag ho natin dyan, Berdugo. Nakita niyo yung ginawa niya sa mga kababayan natin KOJC member, di ba? Talagang kasuklam-suklam mo, hindi ka tanggap-tanggap. Kaya gusto ko maging senador itong si Pastor Kibuloy para talagang may isaayos niya yung mga dapat ayusin. Masalansan niya yung mga government official na dapat salansanin. Sa totoo lang kasi napakatindi yung pang-aabuso ang ginawa nila. Tingnan niyo yung Amerika ngayon. Naglabas pa ho ng polisiya itong si Trump na dapat magkaroon ng malaya na pag-exercise ng freedom of religion. Siguro yung ilalabas niya ka-level ng executive order sa ating bansa, sa Pilipinas. Kumbaga gagawa siya ng isang ahensya na kung saan magbabantay, tatalakay doon sa mga karapatan ng malayang freedom of religion diyan sa Amerika. Amerika na ho yan, mga kababayan. Pero dito sa Pilipinas, nakita nyo ho ang ginawa ho nila sa KOJC. Talagang kasuklam-suklam ho. Kaya dapat ho talaga manalo yung si Pastor Kibuloy para etong mga walang yan to talagang mailagay sila sa tama nilang kahalagahan. At wag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang. Hindi natutuwa si Soto Ba't napasama ako dito sa bangag na to? Nagpapakilala sa akin ngayon, bangag. Lang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babae ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Grabe naman, linaglag niya yung mga kasama niyang lalaki. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee, nag-aaral din sa law school. At Tawagin mong ating, tawagin mong, Manang, si Aimee, wala ka talaga mo. talunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino pinananggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit, pero yan si Aimee Marcos, yung mukha pa lang masama na ugali. Totoo lang. Mukha lang masama. Lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po.
Dahil pagdating sa geographical representation, dalawa ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Oo, yun inulit mo na naman. Walang niya ka. Talagang nakakatanga, anak ng tokwa. Inulit mo na naman. Kailan pa naging taga Bukidnon yan? Taga Jensen yan, Brad. Ano yan? Tuna capital of the Philippines. Jensen, puro wakas kabangagan. Sino bang gumawa ng ano na yan? Oy, Sen Manny, gusto mo ba yan? Pinalitan nila yung ano mo, yung hometown mo. Gusto mo ba yan? Ikaw, Marcos, sabihin ko sa'yo, yan, Marcos Jr. From Pasig. Anak ng tawa-tawanan yung mga tao, taga ano daw siya, taga Sarangani at saka Jensen. Ang sama ng tingin ni Pacquiao Sama ng tingin ni Pacquiao. Ito. Sarangani Jensen. Ang sama ng tingin niya. Tingnan niyo. Kayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, dalawa ang taga Mindanao. Na-realize itong si Kumag, sabi niya, parang mali ito. Hindi siya taga Bukidnon. Parang meron mali dito. Ano ba naman ito? Sino gumawa? Manny Pacquiao ng Bukidnon. Bukidnon, talagang pipilit niya yung Bukidnon. Tingnan yung Sarangani at saka Jensen. Hindi natutuwa si Manny Pacquiao. Sasapakin. Sasapakin kita. Kailan pa ako naging taga-Bukidnon? Nag-Jensen ako, General Santos, di ba? Kahit di ka ata nanonood ng laban ni Pacquiao, di ba? From Jensen, di ba? Ginaganon siya, Sarangani Province, di ba? Ganun siya pero ikaw di mo alam. Kaya yun, galit siya. Napikon na si Pacquiao, nagkagumba ako, right? Si Erwin naman. Visit na to. Lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100%. Pinakamalaking kurakot sa kasaysayan ng Pilipinas. Yun dapat sabi mo, alam nyo naman, yung ano namin, pinatapon sa ibang bansa, sa mga kakurakutan niya. Di ba ginanon mo dapat? Pinatapon kami sa away kasi, di ba, mga kurakot kami. Ganunin mo yung Waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Ang layo kay Tatay Digong nun. Hindi itong mga nanonood. Tignan mo itong si Shero. Tignan mo ito. Ito. Ang mahal na. Magpapasala pa ako mamaya. Ang mahal ng gasolina. Namimiss mo na si Tatay Digong, no? Ang daming nakakamiss kay Tatay Digong. Ito. Naku, wala na kaming ulam mamaya. Mabibili pa ako sa palengke. Tingnan niyo mukha nitong si ate, di ba? Hindi mo masaya yung mga nanonood kay Marcos Jr. Kasi paglabas ho nila dyan, yung kumbaga yung realidad, mararamdaman nila na lahat ng nangyayari, sinabi nitong si Marcos Jr., puro pambubudol lang. Okay lang ho yan, may tukad naman kayo, may akap naman kayo, di ba? Maya-maya niya, paglabas niyo, magwawalis na kayo. Yung mga maglilinis dyan sa gymnasium, merong tupad dyan, di ba? Ganun lang naman ho yan. Okay na yan. Kawawa mga Pilipino ngayon. Kaya lahat na pwedeng ibigay sa inyo, tanggapin nyo, pero hindi boto. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay.
Wala sa kanila ang mga Wala akong pumapalakpak, Brad. Walang pumapalakpak sa mga sinasabi mo. Kasi nakita ng mga taong nakikinig sa'yo dyan na nung panahon ng pandemya, talagang nagtrabaho ang gobyerno. Wala yung mga nagurgur sa tukhang, gustong-gusto ho yan ang ating mga kababayan. Dahil karamihan dyan, puro bangag. Puro mga durugista. Ngayon, walang nagugurgur yung mga ordinaryong Pilipino. Palakpakan ho natin itong mga palakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Walang pumapalakpak. O, fake news ka na naman. Yan ang sinasabi natin. Puro ka-fake newsan. Tigilan mo kasi yung pagpupulburon mo para makita mo yung tunay na damdamin sa loobin ng sambay ng Pilipino. Puro ka kasi kapulburon na. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Natin. Hindi. O paano na lang yung Vietnam? Paano yung Taiwan? Paano yung Indonesia? Paano? Hindi ko sinasabing sa kanila yon. Pero meron nga dispute. Pagka may dispute, anong ginagawa? Sa lupa. Merong sinasabi, kiniklaim niya sa kanya. Kiniklaim mo sa'yo. Anong ginagawa niyo? Nag-uusap. Hindi naglalabasan ng baril. Tanga talaga to siya. Ewan ko. Ano na lang yung tipong, ewan ko sa inyo, kung mabubudol pa ako kayo nito. Kahit kaaway magkapit-bahay na lang di ba? Pag-usapan natin, upo tayo. Pagka hindi nakuha sa punta sa barangay. Punta sa barangay, pag-usapan sa barangay. Yung barangay tanod, barangay captain, gigit na yan. Pero ikaw nagtatawag ka ng yung kamag-anak mo, kayo dito, tulungan niyo ako. Bugbugin natin. Wala po sa kanila ang tilang sakristan na ang tanong, ba't walang pumapalakpak sa mga sinasabi mo? Kasi pangtanga yan, naiintindihan nila yung mga sinasabi mo na yan, Marcos Jr. ang isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen. Binanata mo ba si Pastor Kibuloy? Anong bulaang propeta na nagyurak sa di pa nga napatunayan sa korte. Balita nga ho natin yung mga witness, yung mga di umanong victim survivor ni Rizon Tiberos. Kulang na lang maihi sa kanilang mga pantalon diyan sa mga hearing sa diyan sa kaso ni Pastor Kibuloy. Hinay-hinay lang ho. Walang humpay na panluloko talaga ginagawa nyo no? Ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Meron bang ganon? Okay ka lang, Brad? Walang ganon. Walang probinsya ng China. Ang tumatawag doon yung mga oposisyon, yung mga dilawan. So, ginagamit nyo na yung script nila? So, dilawan na rin kayo ngayon? Ano ako ng toko? Talagang budulan ng pambihira. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at ayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki.
Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito Pagkatapos ng election na yan, panibago, meron na naman silang panibagong alyansa. Parang ano sila, yung tawag dito, yung mga manluloko yan. Kapugutan ng PH ha. Hindi, manluloko talaga. Pagkatapos silang pinakinabangan itong mga impluensya, makinarya, opera nitong mga kasama sa lineup nila, bilyar ba naman yan? 'Di ba? Cayetano ba naman yan? Mga bilyonaryo na yung mga yan. Tagal na sa Senado yan. 'Di ba? O, sino pa nandiyan? Soto yan, Lacson yan. O, merong mga pera. Manny Pacquiao yan, 'di ba? Merong ano ko kasi yan kumbaga merong acceptance fee bago ka makasali sa lineup na yan. Ilang bilyon ang pera mo? Gaano kalaki ang kaya mong itulong sa kampanya? Ganon lang ho yan. Alam nga naman kami papalabasan nyo. Admin pa maglabas para sa inyo. Magkano ang kaya nyong ibigay? Kasi maraming gustong maging senador, maraming gustong sumama sa lineup na yan di ba? Diyan, marami kasi kayo ba naman? Baka admin yan. Di ba? Ganon lang naman ho yung mga kababayan. So ladies, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Ito na ho muna yung bagong background natin, no? Kasi medyo medyo distansya ho muna tayo sa pula kasi ano nga yung mga panahon na ito. Diba? Nakita nyo naman yung si Marcos Jr., no? Ibang klase ho. Mahal natin ng Pilipinas. Kulay red pala talaga to. Pati yung mga dumadalo, kulay red, no? Ang bihira talaga,